Magandang gabi at welcome sa Sine Totoo. Bihira kami makagawa ng dokumentaryong tumatalakay sa mga isyong pandaigdigan ng saklaw. Pero ginawa namin to sa Signos, ang espesyal na programa ng GMA Public Affairs tungkol sa climate change. Kung hindi natin papansinin yung issue ng climate change, ano po ba yung pwedeng mangyari? Kukonti ang ani ng palay at kukonti ang huli ng isda. Ayun! Pag pinagsama-sama mo yung impacts ng pagtaas ng level ng ating dagat, ang senaryo na ito nakakatakot. Maraming isla ang nanganganib mawala sa mapa. Napaka-importante ng paksang ito. Kaya naging hamon sa amin ang tiyaking mapukaw nito ang interes ng mga manonood. Ipaliliwanag ko sa inyo ang iba't ibang paraang ginagamit namin upang maging interesante ang paksang seryoso, siyentipiko at medyo mahirap isa telebisyon. Narito na nga ba sa atin ang mga senyales ng climate change? Una, pinaghirapan namin ang mga elementong visual para patuloy ang pagtutok ninyo sa programa. May animation kami nagpapakita ng mga posibleng mangyari kung walang tigil ang pagbabago ng klima. Nagkakaroon ng epidemics where there was no reported diseases before dati. 3 linggong tinabaho ang graphics namin. Kung saan-saan kami humiram ng footage upang hindi lang Pilipinas sa mapanood ng mga viewer, maging material galing sa NASA sa Amerika ng pagbiyak ng mga glacier. Natutunaw na ang ice glaciers at polar caps. Ang mismong tirahan ng mga polar bear, nalulusaw na rin. Sari-saring lugar ang pinuntahan at ipinakita namin. Mula La Union hanggang Zamboanga. Dahil saan ka man naroroon, hindi ka ligtas sa epekto ng climate change. Marami rin kami nakapanayam ng mga dalubhasa at siniguro namin maayos ang pagkakailaw sa kanila at nakapwesto sa magandang set upang maging magaan sa mata ang kanilang mga interview. Dr. Comiso, bakit kailangan pag-usapan yung issue ng climate change dito sa Pilipinas? Importante kasi nandito tayo sa tropiko. Marami rin lumabas na ordinaryong tao. Ipinakita namin silang nakatingin lamang sa manonood na tila nagpapakilala o di kaya'y nangongonsensya. At syempre, malaki ang papel ni Richard Gutierrez, ang idol ng marami. Nakatulong si Richard sa paghatak ng mga manonood. At sa kanya galing ang mga simpleng tip upang gumaan ang pagtapak natin sa mahal nating planeta. Nakatipid ka na sa electrical bill mo, nakatulong ka pa sa environment. O diba? Simple lang. Marami nga ang nanood ng Signos, pero marami pa ang request na i-replay ito. Kaya ipalalabas namin muli ngayong gabi ang Signos, banta na nagbabagong klima. Dumating na nga ba sa Pilipinas ang kinatatakutan ng buong daigdig? Pag nagpatuloy ang pagbabago ng klima, maaaring tumaas ang tubig dagat. At sa 1 metrong pagtaas lang nito, pwedeng lumubog at permanente ng bahain ang maraming lugar sa Pilipinas. Narito na nga ba sa atin ang mga senyales ng climate change? Ito na nga ba ang mga palatandaan ng napipintong pagkawasak ng buhay sa buong daigdig? Ito na nga kaya ang Signos? Sinasabing ang global warming o ang pag-init ng mundo ang pinakasanhi ng pagbabago ng klima. Nagkakaisa ang maraming siyentipiko sa paniniwalang mas mainit na ang mundo natin ngayon ng halos 1 sentigrado. At tayo ang dapat sisihin kung bakit nagkaganito.
Sa iba't ibang panig ng mundo, nakikita na natin ang epekto ng umiinit na temperatura. Natutunaw na ang ice glaciers at polar caps. Ang mismong tirahan ng mga polar bear, nalulusaw na rin. Ang tumitinding init din ng klima ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang bushfires sa Australia. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat, nawalan na rin ng tirahan ang maraming residente ng Kiribati Island sa South Pacific. Ang umiinit at temperatura naman ang sinisisi kung bakit nanunuyot na ang pamosong Amazon River sa Brazil. Dito sa Pilipinas, ang pabago-bagong klima ang isang malinaw na ebidensya na nararamdaman na nga natin ang global warming. Kasama ang mga reporter na sina Howie Severino, Maki Pulido at Rafi Tima, tinipon ng GMA News and Public Affairs ang ilan sa mga eksperto. Sa pangunguna ni Dr. Josefino Comiso, Senior Research Scientist ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, na nanggaling pa sa head office nito sa Maryland, USA, upang pag-usapan ng mga ebidensya ng nagbabagong klima ng Pilipinas. Dr. Comiso, bakit kailangan pag-usapan yung issue ng climate change dito sa Pilipinas? Importante kasi nandito tayo sa tropiko. Ang impact ng maliit lang na chance ng climate masyadong malaki. Masasabi natin yung Pilipinas na sa frontline. Nasa harap tayo ng laban nito. Meron na bang palatandaan? Ang pinaka-popular na palatandaan ay ang coral bleaching. Ang coral bleaching, sinasabi nila ay misnomer yan dahil hindi naman talaga lang sa coral nangyayari yan. Marami pang ibang mga hayop sa dagat na nag-bleach, namumutik. Sobra yung ulan na nagdudulot ng pagbaha at mga landslides nga sa ibang lugar. Yung dami ng ulan, hindi naman nagbabago yung total amount. Pero kung ang titingnan mo ay per event, mas marami yung ulan niya. Tapos nagkakaroon ng epidemics where there was no reported diseases before dati. Ngayon, merong biglaan. Kung hindi natin papansinin yung issue ng climate change, ano po ba yung pwedeng mangyari? Tayo ang number 1 victim ng climate change. Nararapat lang talagang paghandaan natin ito. Kukonti ang ani ng palay at kukonti ang ani ng isda. Dahil sa ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa, mas marami rin ang magiging mas mahirap sa atin. Kung narito na nga sa Pilipinas ang mga palatandaan, handa na ba tayong harapin ito? May magagawa pa ba tayo para pigilan ang banta ng nagbabagong klima? Alam mo ba, ang TV na naka-standby mode ay kumakain pa rin ng kuryente. Pati na rin ang cellphone charger na naiwan sa saksakan. Kaya mas mainam na bunutin ang plug sa saksakan. Nakatipid ka na sa electrical bill mo, nakatulong ka pa sa environment. O diba? Simple lang. Lahat ng tao, lang ibabalik kasi patay na din sila. Biglang umulan, hindi sila nakalabas. Naanod na lang sila. Get ready for a gathering of GMA's biggest stars. Ang bagyong Rimin, na naging mitsa ng Legazpi at ginubatan landslides, ay tinaguri ang world's deadliest disasters of 2006. Senyales daw ang bagyong ito ng pabago-bagong klima. Pinapalagay ng mga siyentipiko na mga super typhoon na gaya ng Riming at Milenyo ay magiging madalas pa at pangkaraniwan. Yung relationship ng extreme weather event sa climate change, isa siyang impacts kung saan pag nagkaulan, sobra-sobra yung ulan na mararanasan natin. At pag wala namang ulan, sobrang tagtuyo naman na umaabot na sa punto na magkakaroon tayo ng drought. Kung bakit nangyayari yun at bakit tayo apektado ng gusto ay dahil nandito tayo, napalibutan tayo ng karagatan, diba? Ang geography ng Pilipinas. Natatagpuan tayo sa